Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Rescue operation sa mga binahang lugar sa Palawan. Patuloy. DSWD agad na nagpadala ng relief assistance sa mga apektadong pamilya. Malakas na pag-ulan sa ilang lugar. Asahan sa mga susunod na araw dahil pa rin sa shearline ayon sa Pag-asa. 700,000 na sako ng bigas. Inaasahang ilalabas na ng NFA ngayong linggo. Presyo ng bigas, unti-unti nang bumababa. Isang linggo matapos ideklara ang food security emergency. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet magpupulong ngayong araw. Pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, tatalakayin. Pangulong Marcos Jr. pinalalahanan ng mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs na unahin ang kapakanan ng taong bayan sa pagserbisyo. At Philippine National Police tiniyak ang seguridad sa harap ng pagsisimula ng campaign period para sa midterm elections. Una sa ating mga balita, inaasahang ilalabas na ng National Food Authority ang 700,000 na sako ng bigas ngayong linggo. Kasunod na rin yan ang deklarasyon ng Food Security Emergency. Samantala, unti-unti naman nang nararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel. Alan, ramdam na ang pagbaba ng presyo ng bigas isang linggo matapos ang deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. 700,000 bags ng bigas ang inaasahang mailalabas ng National Food Authority ngayong linggo, kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency. Unti-unti na rin bumababa ang presyo ng bigas, isang linggo matapos ang naturang deklarasyon. Kung babalikan, nakapagtala ng negative inflation ang bigas base sa huling ulat ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw naman ni Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na ang deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas ay bunsod sa pagtaas ng retail price nito at hindi dahil sa kulang ang supply ng bigas. Target ng simula ng distribusyon ng NFA rice na mabibili ng 33 pesos kada kilo ngayong linggo. Bukod sa National Food Security Emergency, ayon sa nagtitinda dito sa Kamuning Public Market, isa pa sa dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas ay dahil sa pagkikipagkompetensya ng presyo ng bigas sa merkado sa Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo na mabibili lamang ng 29 pesos hanggang 38 pesos kada kilo depende sa klase. Alan, nagsimula na rin ang harvesting season ng mga sibuyas na base naman sa projection ng Bureau of Land Industry ay maaaring mag-peak ito sa Marso. Kaya naman inaasahan na madadagdagan pa ito o ang supply nito sa mga susunod na linggo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Mas maraming Pilipino pa ang nabibigyan ng pagkakataon na makabili ng mas mura at sariwang pagkain. Ito ay sa tulong ng inisyatibo ng gobyerno na ilapit sa masa ang programang Kadiwa ng Pangulo na umiikot sa iba't ibang panig ng bansa. Si Ana Mole ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Para kay Kathleen Caparas, isang mamimili mula Bay Laguna, malaking ginhawa kapag nakakameno sa gastusin sa araw-araw na pangangailangan. Malaki po ang tulong lalo na sa mga mamimili, mga mother, kasi yung presyo niya ang mura in compare sa palengke. Then pag dito, kompleto, kumbaga yung pag mamimili ka, kompleto na. Marami na ang tulad ni Kathleen na nabigyang pagkakataon ng Department of Agriculture na makabili ng mas mababang presyo ng bilihin sa pagpapalagay
pagpapatuloy ng kadiwa ng Pangulo. Bukod sa mga consumer, suportado rin na nagtitinda ang pagkakataon na direktang magbenta ng kanilang mga ani nang walang middleman na nagbibigay sa kanila ng dagdag na kita. Ang itutulong nitong aming pagtitinda na ito sa kadiwa is itong karne ay sa palengke, di ba, tumataas ang baboy, naubos ang baboy dahil sa African swine fever. So, nag-ano sila na makapagtinda ng baboy na mas mura kaysa sa palengke. Malaki din ang bawas, nasa almost 40 pesos. Buong Pebrero, mag-iikot ang kadiwa sa 5 lalawigan ng Calabarzon, kaya't patuloy na hinihikayat ng DA ang publiko na tangkilikin ang mga sariwa at abot-kayang produkto ng mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ang kadiwa ay hindi lamang nagpapalakas ng sektor ng agrikultura, kundi dito ay naipapadama rin ang malasakit ng pamahalaan sa bawat pamilyang nangangailangan ng masustansya at abot-kayang supply ng pagkain. Mula sa PIA Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkamit ng tiwala ng publiko sa pamamagitan ng tapat na serbisyo publiko sa pagdiriwang ng ika-100 at 23 anibersaryo ng Bureau of Customs. Ipinaalala rin ni Pangulong Marcos sa mga kawani at opisyal ng customs na laging unahin ang kapakanan ng mga Pilipino sa lahat ng oras. Pinuri naman ng punong ehekutibo ang tagumpay ng BOC noong 2024, partikular na sa kanilang revenue collection na umabot sa 931 billion pesos. Ayon sa Pangulo, magagamit ito para sa mga programang pang-infrastruktura, transportasyon at edukasyon ng gobyerno. Sa lahat ng opisyal, inspektor at kawani ng BOC, lagi ninyong unahin ang kapakanan ng sambayanan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong katapatan at may malasakit sa inyong kapwa Pilipino. Nakabantay ang buong bayan. Kaya naman, patuloy tayong magsusumikap para sa minimithing landas patungo sa bagong Pilipinas. Nakatutok na ang buong puwersa ng pamahalaan para umalalay sa mga residente ng Palawan na apektado ng shear line. Agad ding nagpadala ng relief goods ang DSWD sa mga evacuation center. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Tulay po namin din lang po talaga ang ano namin kasi yung dapat box culvert po ang nakalagay. Yung talaga yung hinaing namin. Ito ang panawagan ng isang residente sa barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City, Palawan matapos na masira ang tulay doon dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas, agad itong naipaabot sa Office of Civil Defense. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Bendijo, naka-activate na ang Emergency Operations Center. Ibig sabihin, nakatutok na ang buong puwersa ng pamahalaan para tumulong sa mga apektadong residente. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na whole-of-government approach tuwing may kalamidad. At pararatingin po natin yan, yung sinasabi po nila sa ating DPWH patungkol naman po sa mga infrastructure. Kung merong nararapat na infrastruktura para makaiwas sa pagbabaha, ay pararatingin po natin yan sa kinauukulan po. Batay sa datos ng OCD, 13 lugar sa Aborlan, Nara at Puerto Princesa City, Palawan ang nananatiling lubog sa baha. Mahigit 470 ang mga pamilyang apektado. Sa bilang na yan, mahigit 130 ang mga nasa evacuation center. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development agad nagpadala ng tulong sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rescue operations ng OCD, katuwang ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Naka-standby na rin ang mga rescue vehicle at equipment para matiyak na ligtas na masasagip ang mga residente sa mga apektadong lugar. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Hindi na lamang preserved food ang may papamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng bagyo. Sa tulong yan ng bagong mobile kitchens kung saan mabibigyan na rin ng hot meals ang mga apektado ng kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makatutulong itong magbigay ng bago at masustansyang mga pagkain sa mga evacuee. Mapabibilis din ito ang kanilang pagtugon sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala,
bumili rin ng iba pang kagamitan ng DSWD tulad ng mobile water treatment units, forklifts at isang specialized reach truck. Family food packs para sa bayan ng Aborlan, ipamamahagi ngayong hapon ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan. Iba pang ahensya ng gobyerno sama-sama sa pagtulong sa naapektuhan ng pagbaha sa Palawan. Si Orlan Habagat ng PIA Palawan sa Balitang Pambansa. Inihatid na ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan ang nasa 500 family food packs para sa 457 pamilya sa bayan ng Aborlan na inilikas sa mga evacuation center. Ayon kay PSWDO Abigail Ablanya, kagabi pa lamang ay naihanda na nila ang nasabing family food packs, ngunit ngayong araw lamang ito naihatid dahil sa hindi makatawid ang mga sasakyan sa ilang bahagi ng National Highway sa bayan ng Aborlan. Mayroon ding 500 family food packs ang inihanda ng PSWDO para naman sa mga evacuees sa bayan ng Nara. Patuloy naman ang search and rescue operation ng nagtutulungang mga kawani ng BFP Aborlan, PNP, MDRRMO upang mahanap ang iba pang sakay ng isang shuttle van na tinangay ng baha sa barangay Isaob sa bayan ng Aborlan kagabi. Nakita na ang 6 sa 10 sakay nito. Nagbigay na rin ng karagdagang suporta sa CDRRMO, ang Palawan PDRRMO Emergency Response Team para sa disaster relief efforts. Sa Puerto Princesa ay may naitala ring landslide sa bahagi ng Southern National Highway na sakop ng barangay Santa Lucia at isang taxi naman ang natumbahan ng punong akasya sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang lahat ng ito ay narespondihan na ng mga otoridad. Mula sa Philippine Information Agency Palawan, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Orlan Habagat ng PIA Palawan. Ilang landslides ang naitala sa lalawigan ng Albay dahil sa shear line. Kaya naman, ang provincial government pinayuhan ng mga residente na manatiling nakaalerto. May Balitang Pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Hindi muna pinadaraanan sa mga motorista ang main road na yan sa Barangay 58 Buraguis, Legazpi City dahil sa gumuhong lupa. Wala pa rin kasing tigil ang pag-ulan dito dulot ng shear line. Landslide rin ang sumira ng isang bahay sa Sitio Kapantaran, Barangay 65 Imalnod. Kaya naman ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Legazpi City makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Naman po, nag-report na din kami kay MDP. So, inatay ko namin si MDP kung pwede kami masamahan para mag-validate po doon sa area. Pero as of now, siguro dahil maulan pa, unsafe, hindi pa sila po nagsasabi na kung kailan. Patuloy ring binabantayan ng mga otoridad ang level ng tubig sa mga river channel na konektado sa Bulkang Mayon sa bayan ng Kamalig. Bagamat nananatiling normal ang antas ng tubig, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga residente rito na maging alerto. Pagtitiyak ng provincial government ng Albay, patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon sa lalawigan. Payo nito sa mga residente, sumunod sa mga inilalabas na abiso ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Para sa ating lagay ng panahon, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng pag-ulan dahil sa 3 weather systems. Kung ano-ano ang mga lugar na yan, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po, Ma'am Veronica. Magandang araw sa inyo, pati na rin sa ating mga subaybay sa PTV4. Asahan nga natin na magiging maunang na rin dahil sa Visayas, Condition, Mimaropa, Quezon at Aurora. Easterlies naman ang magpapaulan sa Caraga at Northeast Monsoon ang magpapaulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan sa nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa ng mga mahihinang pagulan at sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay may mga tsansa ng mga localized thunderstorms.
maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din naman tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang 11 a.m. kung saan ngayon hanggang bukas ng hapon asahan natin yung heavy frequency ng mga pag-ulan sa Palawan, Sorsogon, Albay, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Bisilan at moderate to heavy na mga ulan sa Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa kasalukuyan, wala naman tayo monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa naging na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Inaayos na ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan ang proseso para tuluyang matikman ng mga consumer ang tig 35 pesos sa NFA rice. Bukod dito, pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presyo ng baboy. Si Clazel Pardilla sa Balitang Pambansa, live. Clay. Alan, inasahan ng Department of Agriculture na mailalabas na ang murang NFA rice sa susunod na linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., nasa 50 lokal na pamahalaan na ang naghayag na bibili ng murang bigas mula sa NFA. Inaayos na ng ehensya at mga lokal na pamahalaan ang proseso para tuluyang matikman ng mga consumer ang tig 35 pesos na NFA rice. Kamakailan lamang, idineklara ang National Food Security Emergency. Hudyat sa NFA na magbenta ng murang bigas para mapababa ang presyo at makapagbigay daan para paluwagin ang mga bodega ng NFA upang makatanggap ng mga papasok na ani. Pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presyo ng baboy. Bago matapos ang Pebrero, posibleng maglabas ang maximum sa adjusted retail price sa karneng baboy. Pumapalo na kasi sa 345 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng baboy. Sabi ni Chu Laurel, hindi makatarungan ang presyo na lagpas sa 400 piso. Puspusan din ang pagbabantay ng ahensya laban sa smuggling. 10 importer ang naka-blacklist na. 6 ang inaasahang hindi na rin papayagan na makapag-angkat ng produkto, habang 4 ang nakasuhan na ng DA. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Nakatakdang dumating naman sa Pilipinas ang punong ministro ng Cambodia na si Hun Manet ngayong araw. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng Cambodian Prime Minister sa bansa bukas ay ika-11 ng Pebrero. Makikipagpulong ang opisyal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang pagsugpo sa transnasyonal na krimen, depensa, kalakalan, turismo at regional at multilateral na ugnayan. Tinatayang mahigit 7,000 Filipinos ang naninirahan at nagtatrabaho sa Cambodia. Asahan ang mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Kasunod na rin yan ang naging pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay UAE Minister of Investment Mohammad Hassan Al-Suwaidi. Sa Malacanang, si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ginaransya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng mas marami pang oportunidad na trabaho para sa ating mga kababayan. Kasunod ito ng naging pagkikita ng punong ekutibo at ng ministro ng pamumuhunan ng UAE na si His Excellency Mohammad Hassan Al-Suwaidi. Bukod sa trabahong malilikan ang inaasahang pamumuhunan ng UAE sa aspeto ng infrastruktura, sinabi ng Pangulo na magbubukas din ng job opportunity sa mga Pilipino ang pag-i-invest ng UAE sa renewable energy.
pati na ang may kinalaman sa artificial intelligence, healthcare at edukasyon ayon sa punong ekutibo ay maaari ding maging avenue para sa mga kababayan nating kailangan ng trabaho na iginakasang ilagak ng UAE sa bansa. Magtutulungan anya ukol dito ang Pilipinas at UAE, sabi ng Chief Executive, sa gitna ng potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon na anya ay kinikilala ng United Arab Emirates. November 2024 ay bumisita ang Chief Executive sa Abu Dhabi, UAE, kung saan ay nakapulong nito si UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Doon ay naligdaan ang ilang bilateral agreements, kabilang na ang may kinalaman sa investment cooperation at energy transition. In culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, a digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Doon ay nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pasasalamat sa pamahalaan ng UAE para sa kanilang pagkalinga at paggalang sa komunidad ng mga Pilipino sa bansa, habang pinuri naman ni Sheikh Al Nahyan ang kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng UAE. I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Pursigido ang Department of Labor and Employment na mapababa pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Harley? Princess, target ng Department of Labor and Employment na may baba pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Kasunod ito ng naitalang 3.1% unemployment rate noong Disyembre 2024 na pinakamababa simula noong 2005. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sisikapin nilang makamit ang unemployment rate na mas mababa pa sa 3.1%. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga programa tulad ng pagtugon sa jobs mismatch, pagdaraos ng job fairs at paglika ng high quality o mga dekalidad na trabaho. Dapat din umanong mayanda ang mga manggagawang Pilipino sa daan-daang libong trabahong ibinunga ng investments na nalikom ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe abroad. Nang tanungin naman tungkol sa mga trabahong malilika sa panahon ng kampanya at eleksyon, sinabi ni Laguesma na mas nakatutok sila sa long-term o pangmatagalang mga trabaho at hindi ang mga pansamantala lamang. Ayon naman kay NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, patuloy na isusulong ng gobyerno ang mga pangunahing estratehiya tulad ng inklusibong working arrangements. Samantala, binabantayan din ng DOLE ang pag-usbong ng mga trabahong gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Harley Valbuena ng PTV. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag City bukas, February 11. Kasabay na rin ito ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidatong senador at party list groups. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela. Alan, kasado na ang proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagaganapin dito sa Lawag City, Ilocos Norte bukas, February 11, unang araw ng campaign period para sa senatorial candidates ng Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng grupo, pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally para formal na i-endorso ang senatorial slate ng administrasyon. Target ng alyansa na ikutin ang iba't ibang panig ng bansa para mailatag ang mga plataforma ng kanilang mga kandidato at maipabatid ito sa mga Pilipino. Sa ngayon, nasa 21 lungsod at probinsya ang planong dayuhin ng alyansa kasama ang presidente. Kabilang naman sa 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race, sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar.
Incumbent Senators Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid, former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abigail Binay at dating DILG Secretary Benher Abalos. At yan muna ang latest, Alan. Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV. Naninindigan pa rin ang Philippine National Police sa mandatong iniatas sa kanila na siguruhin ang seguridad ng bansa para sa paparating na halalan. Ayon kay Police General Romel Francisco Marbil, magiging mapagbantay ang kanilang puwersa laban sa anumang kaguluhan sa loob ng 90 days campaign period. Hindi nila papayagan ng kahit anong karahasan, pambubuyo sa mga botante at panggugulo sa electoral process. Ayon pa kay Marbil, hindi mababahira ng political ambition ng kaligtasan ng publiko. Kinumpirma ni House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na humingi siya ng payo sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Marcos, sinabi ng Pangulo na gawin lang niya ang kanyang tungkulin at sundin ang kanyang obligasyon sa konstitusyon. Ipinaliwanag din ng presidential son kung bakit siya ang unang lumagda sa complaint na hindi na dapat nakakagulat sa publiko. As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. Samantala, abangan naman sa Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Marawi Compensation Board Attorney Maysara Latip. Tutukan ang mahalagang impormasyon hinggil sa 2024 performance report ng ahensya. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.